Present ma'am muna tayo for today's video. Hello mga mi, magandang araw. Araw ng Biyernes at 10 a.m. merong event si Jay sa school. Naganapin sa covered court ng barangay. Ganitong mga event sa school, ginagawan ko talaga ng paraan na maka-attend ako. Kasi nung mga bata pa kami ng mga kapatid ko, hindi kami kaagad napupuntahan or hindi bihira makapunta yung nanay at tatay namin sa mga ganitong event. Unang-una, busy sila sa trabaho at sa kanilang ginagawa dahil sa totoo lang, 7 kaming magkakapatid at middle child ako. Ngayong magulang na rin ako, naiintindihan ko kung bakit hindi nga sila nakaka-attend noon. Sobrang naiintindihan ko na kung bakit ganun yung nangyari nung mga bata pa kami. Lalo na nung naging nanay ako, naiintindihan ko na mahirap talagang magkaroon ng maraming anak. Lalo na kung kulang ka sa budget. Siyempre, sa pag-aalaga pa lang ng mga anak, actually, isa pa nga lang tong sa akin, isa pa lang yung anak naming lalaki ng asawa ko. Hirap na ako. Anyways, ngayong araw ay meron silang karate event sa school wherein kasama sa PE nila tapos meron silang guest dyan na nagtuturo sa mga bata. Yung mga school pala dyan is sama-sama na yan dito sa village namin para kasing Pasinaya 1, Pasinaya 2. So yung anak ko kasi naka-enroll sa Pasinaya 2. So iisang barangay lang yan. Ito na nga sobrang init dito sa loob at ang dami rin mga bata at tao. Na nga hindi pa nga nagsisimula, takbo na siya ng takbo at sobrang saya niya dahil ang daming tao. Taan ko na nga yan siya dyan dahil hindi siya interesado doon sa tinuturo sa harap na karate. Nagustuhan niya yung bola. Niya dyan magtatatakbo at maghabol doon sa batang may hawak na basketball. Ako itong napagod, hinayaan ko na lang, nakatingin na lang ako sa kanya. Pero syempre, nakaalalay din ako at baka naman matamaan siya ng bola. Ang oras lang din naman yung event at natapos din. So, nagpicture-picture lang din sila dyan. Kung nga kami mag-uwian dyan, nagbigay din ng champorado at 2 biskwit. Katuwa lang dahil sa group lang din ni Jace, meron ang ganung pakulo. Medyo may kalayuan ngayong event. Kailangan kong magmadali dahil anytime parang babagsak yung ulan. Ihahabol ko pa syempre yung pag-grocery ko din today habang nandito na kami sa labas. Syempre, sayang din sa charge ng e-bike yan. Anyway, so ang binili ko lang naman dyan sa grocery, kaunti lang. Enough lang din para this week. An ko din kasing bumili ng mga delata dahil yung kapatid ko kailangan niya sa baon niya or pambaon niya sa school. Kasi yung schedule niya, 7 a.m. hanggang 3 p.m. sa school. Convenient daw kasi sa kanya kapag pumapasok siya at meron na siyang baon dahil una, mas matipid. Anyways, pagka uwi namin sa bahay, yung asawa ko na yung nag-asikaso ng mga pinamili ko. Pahinga lang din ako dyan ng kaunti and inasikaso ko na rin yung mga labahin ko at itong mga ligpitin. Ang bulinggit ko gusto na niyang mag-take over. Hayaan mo na, pag laki-laki mo ng konti at abot mo na yun, ikaw na maghuhugas ng plato araw-araw. Nag-aaya yung anak ko na lumabas daw kami. Tama din dahil kailangan kong bumili ng bigas gawa ng nakalimutan ko nga kanina. Kailangan pa nga naming mag-e-bike dahil medyo kalayuan ang mga tindahan dito sa amin. Namang malapit dito pero hindi ko gusto yung quality. Minsan merong mga insekto. So, hindi na ako umulit na bumili doon. Kaya eto, tamang straw lang din kami dahil maganda rin yung tanawin dito sa bukid. Di lang din safe kapag gabi dahil madilim nga at walang maayos na ilaw. Kulang pa naman sa bahay pero dagdag lang ako ng fried chicken. At saka itong tinapay. Aking tulong nga kapag meron din kayong service kagaya ng sa amin, meron kaming e-bike. Dali at mas less gastos kapag lumabas. Totoo lang dito sa lugar namin, mahal yung pamasahe sa tricycle. Umaabot ng 100 balikan. Forward tayo. Pag uwi ko ng bahay, ito kagad yung inasikaso ko. Sundot-sundot lang naman yung ginagawa ko na to. Kahit hindi pa naman deadline, kahit papano, ginagawan ko ng paraan na may matapos ako ng kaunti. Tip ko kasi kapag ginagawa ko ng ganito, pautay-utay, meron ako natatapos at the same time, hindi ako natatambakan. Tingnan ko rin din pan time to time yung mga malapit na mag-deadline dyan at baka ma-mislook ko. Kaya nito, tinapos ko na yung para sa September 22 na deadline. Kailangan panoorin yung 7 minutes na video for strategic management. Kailangan mag-comment ng 1 to 2 sentences doon sa portal. Comment ko lang naman dyan is more on the strategic management and why is it essential in the business perspective. Of course, lalo na ngayon sa current trends, kailangan alam din natin kung ano yung mga pwede nating i-innovate
So, may mga ganong lang scenario yung sinabi ko doon sa comment section. Mga oras na to, kailangan kong i-edit yung pinagsasabi ko dyan dahil masyadong mahaba. Guys, hanggang dito na lang ulit. Masyado na yata ang maraming nasabi dito. Sana meron kayong natutunan. Maalam kung meron ba. Hanggang dito na lang at nag-e-NRT na yung isa. Gusto nila daw niyang magpalambing. Hanggang dito na lang ulit. Salamat po at umabot kayo dito. Bye! Thank you for watching!